Amen, amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Isang maulan na umaga sa bawat isa po sa atin. Are you happy this morning? Amen. Are you happy this morning? Amen. Alam ko medyo malamig po ang panahon at masarap matulog, masarap humiga, masarap abangan ang laban ni Pacquiao. Pero mga kapatid, wala nang tatalo pag tayo ay nasa loob ng bahay panambahan ng Panginoon. Amen? Amen. Matalo manalo ang ating pambato, panalo pa rin tayo. Amen. Amen. Why don't you just turn around once again? Shake hands with one another. Ako po ay naniniwala na wala ng pinakamagandang panimula sa umaga po na ito kundi kamayan ninyo ang inyong mga katabi. Nasa likod, nasa harap. Yan, sige, ngitian nyo sila. Kasi mamaya dadayo na kayo sa ibang lugar eh. So, as you shake hands with your fellow brethren this morning, ay bigyan nyo sila ng isang magandang ngiti na sa inyong mga muka. Yan, huwag kayong makikipagkamay nang kayo ay nakasimangot. Mahirap yon. Alright, mahirap yon. Kaya ngayon ay, kaya pag umawit tayo, no, dapat siguraduhin po natin na tayo ay masiglang umaawit para po sa Panginoon. Alam nyo, isa po yan sa mga dapat po nating tandaan na tayo po ay pag umawit, dapat tayo ay masigla. No po? Wala nang tatalo sa umaawit ka nang ikaw ay meron na masigla. Okay? Let's try to sing Joy in Serving Jesus. 262 of your songbook, please. Joy in Serving Jesus. Kantahin po natin ito na pag sinabi natin joy, it should have joy in our faces while we are singing. Amen. Amen. There is joy on the first stanza. Everybody now sing. There is joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills the heart with praises. Sing it every hour and every day. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within. Let me hear you say it. Amen. There is joy, joy, joy that never shall depart. The second stanza says, there is joy in serving Jesus, joy that triumphs over pain. Amen. Yan ang inaasam-asam ng maraming tao ngayon. The joy that triumphs over pain. And nais ko pong sabihin sa bawat isa na meron po tayo yan bilang isang anak ng Diyos. Amen. On the second stanza, as loud as you can now sing, there is joy in serving Jesus, joy that triumphs over pain. Sing it now. Fills my soul with heaven's music till I join that glad refrain. There is joy. Come on. Joy that throbs within my heart, and every moment, every hour, as I draw upon His bar, there is joy, joy, joy that never shall depart. On the third, there is joy in serving Jesus. Come on, say it now. As I walk alone. Here we go, sing this part. This the joy of Christ my Savior, who the path of suffering trod. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart, and every moment, every hour, as I draw upon His, there is joy, joy, joy that never shall depart. On the last now, there is joy in serving Jesus in the darkness. Here we go, sing it, for I've learned a wondrous secret, and I'm walking in the light. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart.
every moment, every hour. As I draw upon His power, there is joy, joy, joy that never shall depart. Aren't you glad that we have the joy that never shall depart? Amen! Yan ang kasiyahan ng isang tunay na Kristiyano. Amen! At nais kong sabihin sa bawat isa na yan po ay nasa atin na lagi, hindi na yan nawawala. Kaya nga, joy that never shall depart. Yan ang kasiyahan na kung saan hindi nadadaan sa pera, sa anumang bagay sa ibabaw ng lupang ito, kundi tanging kay Kristo lamang ang dahilan yan. Amen? Alright, if you have your Bibles with you, please turn with me your Bibles. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pong Sunday School at ipagpapatuloy po natin yung series of lesson ng ating pong mahal na pastor na turning our earthly investment into heavenly investment. So if you have your Bible, 2 Corinthians chapter number 9. Okay, 2 Corinthians chapter number 9. At bigyan po natin ng pansin ang verse number 6 down to verse number 8. 2 Corinthians chapter number 9, verse number 6 down to verse number 8. Para po sa mga kapatiran po namin na wala po kayong Biblia at sa mga bisita po namin at kayo po merong maring sa inyo ay medyo malabo na ang mga mata, no po, ay ipoprovide po ng simbahan po na ito ang mga verses sa ating pong screen, no, para mas malaki pong tingnan. And but if you have your Bibles, no, you turn your Bibles in the book of 2 Corinthians chapter 9, verse number 6. Now follow me as I read through verse number 8 of 2 Corinthians chapter 9. Are you there? Amen. Now the Bible says, "But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a" what? "Cheerful giver." Verse number 8, "And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work." No, napakagandang talata po when it comes to giving or when it comes to investment. Now, this morning ay ating pong pag-uusapan at itutuloy din po natin doon po within that series of lesson ay meron pong lesson na binibigay sa atin ng ating mahal na pastor all about the attitude in giving. Okay? The attitude in giving. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Amang banal ang mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras po na ito na inyong ipinagkaloob po sa amin. At salamat po sa panibagong buhay, sa panibagong kalakasan. At salamat po, Panginoon, sa pagdala niyo po sa amin dito po sa Bahay Panambahan. At salamat, Panginoon, sa pagbabasa ng inyong salita kanina sa panalangin. Salamat, Panginoon, sa congregational singing sa pamumuno po ni Sir Willie. Thank you, O God, for allowing us to prepare our hearts and our minds, O God, through the singing of the hymnals, Panginoon, na kung saan maghahanda po ng aming pong good spirit. Thank you, O God, and at this point, kami po ay dadako sa aming Sunday School. Kayo po, O Diyos, ang patuloy po na manguna. Gabayin niyo po ang bawat isa, bigyan niyo po kami ng bukas na puso at bukas na kaisipan so that we will be able to get something from the teaching of your word, O God, this morning. Please forgive us from all of our sins and make us worthy to receive your word in Jesus' name. Amen. Amen. Please be seated. At simula pa po noong Friday ng dito sa ating pong lugar, simula pa noong Friday ng 2 o'clock in the afternoon hanggang kanina, and di ko lang alam, mukhang ngayon ay nagkakaroon na ng pag-asa na tumigil ang ulan. No po? Simula pa ito nung Friday ng 2 o'clock, talagang ang ulan ay bumubuhos na. Kaya alam ko po yung iba sa inyo ay apektado na binaha
at napasarap o napahimbing ang tulog, no? At talaga naman yung mga estudyante, kunyari pang nang hinayang nung walang pasok eh. Nung nag-announce yung walang pasok, sabi na, ano ba yan? Bakit ngayon lang? Pero katulad nga po ng sinabi ko, salamat sa Panginoon na tayo po ay nasumpungan dito po sa bahay panambahan ng Panginoon. Amen? And ang ating pong mahal na pastor, no? Ang ating pong mahal na pastor, gaya ng sinabi niya nung nakaraang, nung Wednesday, siya po ay nasa Australia ngayon and continue to pray for him there sapagkat nung huling usap po namin kahapon ay siya ay meron ng he is experiencing right now the cold and the cough na which is dulot yan ng panahon. Actually, bago pa po siya umalis dito ay medyo hindi na maganda ang kanyang lalamunan, pero salamat sa Panginoon dahil napakaganda po. Mamaya ibabalita po natin yan yung mga nangyari po doon. But continue to pray for him na ngayong linggo, I think, ang kanilang celebration ng 7th anniversary. Akala niyo po, 7 years na po yung gawain natin sa Australia. 7 years na silang meron po tayong mission doon. Kaya nga, napakahalaga na makita po natin na that when it comes to investment, no, mga kapatid, especially when the church talks about investment, lagi nyo pong ilagay sa isip po ninyo that it is not about the amount of money, that it is not about the money, but it's all about the life. Okay? We are investing life. Alam nyo po, ang Panginoon ay gumagamit lang ng mga bagay. Siyempre, sa ibabaw ng mundo po na ito, you cannot buy or you cannot earn something or you cannot invest something without money. So, given that when it comes to investment, it involves money. Pero alam niyo po ba, salamat sa Panginoon, dahil pagdating sa simbahan, hindi lang po basta get money ang usapan. Kundi pinapaunawa po sa atin kung papaano po tayo maging magkaroon ng maayos na puso pagdating po sa investment. Kaya nga po naisabi ko nga po sa mga ushers kahapon sa meeting ay ushers and security, sabi ko po sa kanila na talagang dapat maintindihan ng bawat Kristiyano ang pagbibigay, lalo na pag-usapin ang pagbibigay sa loob ng simbahan. Because it's not about the money that you will be giving, but it is all about the life that you will invest on. No, yung investment po natin pagdating po sa gawain ng Panginoon ay hindi lang po yan basta na makikita natin dito sa ibabaw ng lupa na ito, kundi it will touch the lives of every people na maaabot ng investment po na yan. No, kaya nga po dito sa ating pong pag-uusapan, no, sa teaching natin ngayon dito sa Sunday School, ang ating pong pag-uusapan is all about the attitude of giving. Now, in every giving, let us not forget that attitude has a big role on it. Pagdating po sa pagbibigay, no, kahit saang parte ng buhay po natin, when it comes to giving, the attitude has a big role on it. Dito po natin makikilala na pagdating sa pagbibigay, ang pinakamagdidikta ng lahat ng iyong attitude ay sa pagbibigay ang iyong attitude. Alam naman po natin that when it comes sa pagdating sa bigayan, diyan minsan naglalabasan yung mga tanong, ano kaya ang pwede kong maibigay sa taong ito? Ano ba ang nababagay sa taong ito? 'Di ba? Pag tayo po ay nagbibigay ng isang regalo, lalo na pag dumating yung Christmas, 'di ba? Yan yung mga tinatawag na exchange gift na sa simula magpapaluwagan kayo hanggang sa dulo palugian na. So, exchange gift. Diba? Minsan, pag mag-exchange gift ka, kapag mag-iisip ka ng isang regalo, ano kaya nababagay sa tao na ito? Minsan, pag siya'y nabunot mo, talagang simula nung nabunot mo siya, oobserbahan mo na yung bawat galaw niya eh. Palagay ko, bagay dito, itong klaseng bagay na to eh. Aamuy-amuyin mo siya. Kailangan niya ng pabango. Diba? Iisipin mo minsan, ano ba nababagay sa taong ito? Ano mong magandang ibigay sa taong ito? Pero tinan nyo po, pansin nyo, di ba? Pag nagbigay ka, lalo na pag naibigay mo, medyo angat-angat ng konti, tapos yung balik sa'yo, medyo lugi ka ng konti.
Ito talaga, napakasama ng ugali na ito eh. Diba? When it comes to giving, mga kapatid, I'm telling you, dyan maglalabasan ang mga ugali. Amen. Whether we accept it or not, talagang dyan lumalabas yan. Gusto mo, pag medyo malaki yung binigay mo, dapat ang balik din sa'yo ay malaki. Pag medyo maliit din naman yung bigay mo, gusto mo pa rin, ang balik sa'yo, malaki. Lugi. Di ba? Yan minsan dyan, sabi ko nga po sa inyo, when it comes to giving, the attitude has a big role on it. Now, when it comes to giving to God, let us not forget that there are things that we should understand also for us, mga kapatid, na mas lalo pa po natin ma-enjoy ang pagbibigay po natin sa Panginoon. Alam niyo po, yan ang kagandahan pag tayo po ay nagbigay sa Panginoon. Na alam ng Panginoon kung ano po ang ating kailangan at hindi po ang ating gusto. Sometimes we give out of what we want, but we do not give out of what others need. No po? Ganyan po. Pero alam niyo po ba, pagdating sa pagbibigay sa Panginoon, yan ang kagandahan po sa ating Panginoon. Maliit man o malaki ang ibigay mo, hindi ka lulugiin ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat ang Panginoon ay magbibigay yan sa iyo ng kailangan mo at hindi ng gusto mo. Kaya nga po, it is very important to focus on our attitude when it comes to giving to the Lord. Because our attitude in giving to the Lord will help us answer these questions. Ito po, may dalawang tanong lang po ako na natatalakayin po sa inyo na kung saan ako po'y naniniwala na these are the questions na kung saan laging nagri-ring sa atin kapag tayo po ay nagbibigay or nag-i-invest sa gawain ng Panginoon. The first question is, ano ang madudulot ng pagbibigay ko sa Panginoon? Di ba? Pag tayo ay nagbigay sa Panginoon, every time na magkakaroon tayo ng commitment, every time na magkakaroon po tayo ng offering, pagbibigay ng offering, ng ating tithes and offering, and the other commitments, the love offering, the faith offering, kapag tayo po ay nagbibigay sa gawain ng Panginoon, ang tanong na laging dumadating po sa atin is, ano ang madudulot ng pagbibigay ko sa Panginoon? Okay? Magandang tanong po ito. Alam niyo po kung bakit? Isa sa mga magandang bagay na madudulot po ng pagbibigay po natin sa Panginoon is yung tayo po ay matututo ng prinsipyo sa pagbibigay. Okay? Ano po yung prinsipyo na kailangan nating matutunan when it comes to giving or investing in the work of the Lord? That the principle or the prinsipyo pagdating po sa pagbibigay is giving to the Lord is not about quantity, but it's about quality. Okay? Yan po ang maganda na maging malinaw po sa atin na pag dumating yung katanungan po sa atin na ano ba ang maidudulot ng pagbibigay ko sa Diyos? Yung matuto ka na pagdating sa prinsipyo ng pagbibigay ay napakaganda. Tingnan niyo po, balikan po natin yung ating pong talata pong binasa. Sabi po dito ng Bible, verse number 6 of 2 Corinthians chapter number 9, sabi po dito ng Bible, but this I say, he which soweth, what's the first word? Sparingly. Okay, nandiyan po sa ating mga screen. Sparingly shall reap also sparingly. Okay, now since that we are talking about the principle of giving, kasi sabi po in verse number 7, every man according as he purposeth in his heart. Now, yung sabi nga po ng ating mahal na pastor nung mga nakaraang linggo, every time that you will give, tandaan mo meron niyang purpose. You will not give to a person without a purpose. Diba? Kahit nga yung sinasabi natin na basta lang tayo nagbigay sa isang tao and then tatanungin tayo nung isang tao, o bakit mo ko binigyan ng ganito? Ano ang kalimitang sagot natin? Wala naman, nakakatuwa ka lang. Diba? Wala naman, na-bless lang ako sa'yo. Still, there is a purpose why you are giving to another person. Hindi pwede pong walang purpose. Okay? Hindi pwede na, hindi ka magbibigay kasi ganito. Now, mga kapatid, katulad po ng sinabi ng Biblia, every man according as he purposeth in his heart, so let him give. Now, what's the purpose? The purpose will from verse number 7, that word will point you to verse number 6. Now, ano po yung mga purpose po na yon? Ito po yan.
The first one is when you give sparingly, you will also reap sparingly. Now, pag sinabi po natin sparingly, follow me brethren, it talks about in a restricted manner. Okay? Pag sinabi po natin sparingly, in a restricted manner, na pag kung atin pong iintindi niyan, pigil. Kung ililipat natin ito, ayon sa ating pag-intindi sa talata po na ito, ang sabi ng Bible, ang sino man na magbibigay ng pigil ay makakatanggap din ng pigil. Okay? Now, tuloy po natin yung verse. Now, when it comes to being a restricted manner, it talks about small quantities. Okay? It talks about a small quantities. Yan pong word na sparingly po dyan, you will never encounter quality in that word. Bakit? Sapagkat yan ay pigil. Ano man ang isang bagay na pigil mong papakawalan, walang quality yan. Okay? Now, let's proceed. And he, verse number 6, and he which soweth, what's the word? What's the word? Bountifully. Okay, verse number 6 of 2 Corinthians chapter 9. And he which soweth bountifully. Now, what is the word bountifully on this part? In a, yung kanina po, sparingly, it talks about in a restricted manner. Now, this time, the word bountifully, in a abundant manner. Okay, na pag sinabi na po nating abundant manner, it talks about now, the great quality. Okay? Kanina, small quantities. Now, this time, great quality. Bakit po? Because he which soweth bountifully shall reap also bountifully in abundant manner. Now, dito po, makikita nyo po dito, sabi po dito, what you will get when you follow the principle is this, yung bountiful na pag-receive po natin. Yan po ang makukuha ng isang tao kapag ang isang tao ay nagbigay bountifully, he will also reap bountifully. Na kung papapiliin tayo sa dalawang ito, of course, walang pipili sa sparingly. Bakit? Sapagkat ang gusto natin ay quality. Now, yan po yung sinasabi ko po sa inyo kanina, that to answer the question on ano ba ang maidudulot ng pagbibigay ko sa Panginoon? Well, it's simple. The answer is very simple. If you want to reap bountifully, give bountifully. Invest bountifully. Sabi ko nga po, hindi about quantity ang binibilang ng Panginoon pagdating po sa pagbibigay. Ang binibilang ng Panginoon is the quality. That's why when you invest in the church with quality, the church is being blessed. Amen. Napansin niyo po ba si Sir Roy dito every last Sunday ng hapon, binabanggit niya po ang mga mission churches na kung saan ay nagiging bahagi po tayo. Minsan, mapapatanong ka na lang, sabi nga ng ating mahal na pastor, kung makita nyo lang yung offering envelopes and then ilalagay doon yung total of offering, minsan mapapaisip ka, paano tayo tutulong doon sa isang mission na nangangailangan ng lote? Paano tayo tutulong doon sa isang mission na kailangan magpatayo ng pader? Na kailangan nilang bumili ng kisame o magpagawa ng kisame, kailangan nilang bumili ng sarili na ng lugar. Kung titingnan mo, paano? But by the grace of God, brethren, naaabot natin ang pangangailangan nila. We will be able to support in our missions. It's because it doesn't talk about quantity when it comes to investment, but it talks about quality. Kapag quality ang investment po natin, sabi ko nga po, if our giving to the Lord and if our investment to the Lord is quality, then the church will be blessed. Mga kapatid, ilang aircon ito? Ilang aircon ito? Ang aircon po ngayon, dati ang aircon, pag may aircon ka, mayaman ka eh. Diba? Pag may aircon ka, dati talagang yung mga sinasabing mayayaman lang ang pwedeng magpakabit ng aircon. Mga kapatid, dito ngayon sa panahon natin, umulan o uminit, mainit ang loob. Diba? Kaya minsan kakailanganin mo ng aircon talaga. Ilang aircon ito? May aircon dito, may aircon po dun sa Agoncillo, may aircon din sa Mesol. Ilan yan na sabay-sabay na kailangan nating bayaran plus the association dues dito sa loob ng ating village, plus this, plus that, and everything. Diba?
biyaya ng Panginoon, mga kapatid. The church is blessed because there is people that are investing with quality. Yan po, mga kapatid, ang magandang matutunan po natin. Kaya pag dumating ang katanungan sa ating pong sarili, na ano ba ang maidudulot ng pagbibigay ko sa Panginoon? Yung magkaroon ka lang ng isip that it is not about quantity but it's about quality. Katulad po ng isang storya sa Bible. Di po ba? Akala nung ibang mga Pariseyo, dahil sila ay mga malaki magbigay, yung ibang tao, grabe ang magbigay, grabe. They thought that they will be blessed dahil malaki ang binigay nila. But here comes one woman na merong konti na yun ang kanyang bigay, and noong binigay niya yan, anong nakita sa kanya ng Panginoon? Is it the quantity? No, but it's about the quality of her giving. Bakit? Yung binigay niya, yung kaunti na meron siya, that's her life. Yung buong buhay niya, doon na nakasalalay. Bakit? Yun na lang ang meron siya. But still, he invests it, kaya siya yung pinagpala. Now, doon po natin makikita that when it comes to giving, it's not about quantity, but it is always about quality. Kaya nga sabi dito ng Bible, every man according as he purpose it in his heart, so let him give, not grudgingly. Kaya nga, di ba, pinapaunawa po sa atin dito pagdating sa offering, na ang ating offering ay hindi po sapilitan. Sinasabi po yan dito na kung hindi kayo handa sa pagbibigay at kayo ay maaring na sorpresa pagdating sa bagay na ito, pag hindi kayo nagbigay, hindi kayo mapapahiya. Bakit po? It's all about quality. Kaya nga sabi dyan, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Ang gusto ng Panginoon na mangyari po sa atin, when we are investing in the work of the Lord, dapat masaya tayo. I wish you can hear some testimonies of the fellow brethren na nandito po sa loob ng auditorium po na ito, na every time na sila ay pumupunta sa Ramos Tarlac, sa ranch, pag nakita nila yung itsura ng ranch, they are blessed. Bakit po? Sapagkat alam nila kung saan napupunta ang investment nila. Nung mga nakaraan, nag-present po ako sa inyo dito na sa mga nag-invest noong balikatan, nakita nyo naman ay meron pong mga bunga. Sabi ko nga sa ating mahal na pastor, sa biyaya ng Panginoon, parang dito mo makikita yung balikatan na kung saan ang haba ng application ng mga sumali ng balikatan. Talagang dala-dala nila, talagang baon-baon nila yung natutunan nila mula sa balikatan. Now, why is that? It's because of the reason you invest in the work of the Lord with quality. Kaya nga, ano ang maidudulot? Pagdating sa tanong na ano ang maidudulot ng pagbibigay ko sa Panginoon? Well, quality giving. Quality giving. Alam niyo po, nasanay tayo minsan ng walang quality when it comes to giving. Kaya nga lumalabas yung salitang waldas pagdating sa salapi. Di ba? Pagdating sa pera, lalo na yung mga kabataan, talaga naman pag nabigyan ng medyo malaki-laking baon, one day millionaire ang galawan. Di ba? Talaga naman pag nakita mo, libre dito, libre doon, libre buong bayan. Siya ang mayor that time. Pag nabigyan ng, lalo na pag dumating si lola at lolo, si tita at tito, isang bless lang ang katumbas, pambira, piyesta ang eskwelahan. Di ba? Ganyan. Pagdating po sa ganyan, nasanay tayo ng ganyan. Pero alam niyo po ba ang kagandahan pagdating po sa investment sa gawain ng Panginoon? God will teach you the quality giving. Yung every time that you will give, every time that you will invest, you will make sure na mayroong papatunguhan yung investment mo. Kaya nga salamat sa Panginoon, sabi ko nga po sa inyo, as you can see, the church is being blessed because of the people that gives with quality. Yan po ang kagandahan. Now, dito po sabi ko nga po sa inyo, giving to the Lord is not about quantity, but it's all about quality. It means, ano yung pwedeng magawa noong mabibigay natin para sa Panginoon. Yan po ang pwede at magandang katanungan na lagi po nating tandaan sa ating pong isipan. Ano yung, pag ito ay binigay ko sa Panginoon, ang lagi po nating iisipin, ano ang magagawa nito? Ano ang magagawa nito kapag ito ay binigay ko sa Panginoon, saan ito hahantong? Kapag ako ay nag-invest sa gawain ng Panginoon, saan po ito dadalhin? Alam niyo po, sabi ko nga po, how I wish na kung kayo naman ay mayroong private cars, no?
you can talk directly to pastor and you can ask him kung pwede kayong sumama minsan sa mga mission trip. Pag pwede kayong sumama sa mga mission trip, doon nyo po makikita na yung kung saan napupunta yung investment ninyo sa gawain ng Panginoon. You will see people that walk kilometers para lang makapunta sa simbahan. You will see people na kung saan hindi man ganon kaganda ang kanilang pinagtitipunan, not like this, pero makikita mo yung spirit na meron sila. Bakit? It's because of the people that invest in the work of the Lord. Na yung pag-invest nila ay merong quality. Sapagkat kung ang ating pong investment pagdating sa simbahan ay puro lang quantity, sigurado ko lahat ng upuan dito ay may nakalagay na donated by. Lahat ng ipapatayo nating yero may nakatatak doon na from. Di ba? Hindi tayo papayag na wala tayong pangalan. But when we give with quality, hahayaan natin na ang pangalan ng Diyos ang nandiyan. Yan po ang kagandahan kapag nagbigay tayo out of quality and not out of quantity. Kasi that is the very essence of investment in the Lord. Kaya nga pagdating sa attitude natin when it comes to giving, let us always make sure, brethren, that it's all about quantity when we give. That is why in verse number 7, we can see that the Bible tells us that when we give, it should be according to what you have purpose in your heart. Now, pagdating sa verse number 7, makikita po natin dyan, every man according as he purposed in his heart, so let him give. Kung ano man ang gusto mo mangyari sa buhay mo, you give. If you want to reap sparingly, you sow sparingly. But if you want to reap bountifully, you sow bountifully. Okay? Now, because when you give something to the Lord, there should always be a cheerfulness in your heart, sapagkat ang usapin po dito ay hindi na yung quantity again, but it's all about the quality. Minsan po, alam nyo po, nakakalungkot man isipin, but minsan nakafocus na po tayo sa halaga ng binibigay natin, kaya meron pong panghihinayang pagdating sa pagbibigay. Alam nyo, totoo po yan. Pag nakafocus ka sa halaga ng iyong ibibigay, minsan meron panghihinayang. Naalala ko po, yan ay isa sa mga tinuturo ng ating mahal na pastor sa amin. Minsan meron kang gamit na kung titingnan mo, pambira naman tong presyo na to, sobrang mahal naman ng presyo na to, parang hindi naman pang tao. Dahil yung mga kataga, pag pumupunta ka sa mall, kung pumupunta pa kayo sa mall, yung mall ngayon, nandito na lang Diba? Andiyan na lang yung mall. So, ang pangalan dati ng mall, SM, Market. Ngayon, ano na lang Last Mall. Ganoon na lang yung mga mall, pangalan ng mall ngayon. Di ba? So, minsan kung titingnan mo, pambira, sobrang mahal naman ng presyo na ito. Pero pag inisip mo na although ganun yung price niyan, pero pag napasa iyo yung gamit na yan, yung magagawa naman sa iyo ng gamit naman yan, ay grabe. Di ba? So, when it comes to buying something, minsan pag nakita natin yung halaga, nanghihinayang tayo. Pero pag nakita na natin yung resulta, yung magagawa sa atin nung isang bagay na yan, kukunin mo pa din yan. Bakit? Alam mong kailangan mo yan Na pagdating po sa pagbibigay natin sa Panginoon, kapag tayo po ay nakafocus sa halaga ng pagbibigay, makakalimutan mo yung kasiyahan ng pagbibigay. Diba? Kahit naman gano'n minsan sa una, minsan grabe pa yung hatak, yung pigil mo sa pagbibigay sa isang tao. Pero kapag naibigay mo yan sa isang tao at dumating sa punto ng buhay ng isang tao, nasasabihin ng isang tao, sis, Brad, maraming salamat. Hindi mo alam kung gaano ang naging epekto nito simula nung binigyan mo ako ng ganito. Maaring sa'yo, barya lang ang 15,000, pero sa akin, grabe. Grabe, barya lang yung 15,000. Alam kong barya, 15. Diba? Maaring sa'yo, ganito lang yung halaga na yan, pero nung simula, nung binigay mo sa akin, hindi mo alam kung ano na idulot. Di ba po, minsan sa una nandoon yung pagpipigil mo. Pero pag nakapakinig ka ng mga ganong klaseng testimony, ganong klaseng experience toward the others na iyong nabahagian, masarap pakinggan. Masaya, mararamdaman mo, pambira, ito pala yung kasiyahan sa pagbibigay. Ganito pala yung saya kapag ikaw ay nagbigay. Yan po ang gustong mangyari ng Panginoon sa atin. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, God loveth a cheerful giver. Ayaw niya yung nagbibigay na, ito na naman yung offering envelope. Naku, nag-pray na naman si Sir Rapi.
Tapos sasabihin pa sa mga hindi kayang magbigay, hamunin nyo po sila. Hamunin ko kaya to si Sir Rapi. Diba? Minsan ganun pa yung isip. Pero pag nakita mo naman, ito yung binigay mo sa Panginoon. And you give it out of quality and not out of quantity. And then God will bless you and your family and the people around you. Sasabihin mo, praise the Lord. Salamat sa Panginoon na binigyan niya ako ng ganitong klaseng blessing, kaya ako nakapagbigay sa gawain ng Panginoon. Yung tipong pag nagsulat ka sa offering envelope, nakangiti ka. Ito na naman. Write your name, the date today. Diba? Yung tipong pag nagsulat ka dun sa 1/8 ng commitment, masaya ka. Alam mo, meron kang bahagi sa gawain again ng Panginoon. And again, it's not about quality, but it's all about, or it's not about quantity, but it's all about quality. That's why when you give with quality, ang resulta po niyan, ikaw ay magbibigay ng walang pag-aalinlangan. Now, the last question is, para saan lahat ng ginagawa natin na pagbibigay sa Panginoon? Now, I think this is one of the best question na laging nagri-ring po sa ating pong isipan. Para saan lahat ang ginagawa nating pagbibigay sa Panginoon? Brethren, may I remind you all this morning that anything that we are doing for the Lord ay meron po yung purpose. Now, the purpose why we give to God is for us to see, number 1 is His ability. Number 2 is His abundant grace. Number 3 is the sufficiency. Yan po ay makikita nyo in verse number 8. And God is what? Able to make all grace abound towards you. The first thing that you will see there is His ability. Now when you ask the question, para saan lahat ang ginagawa nating pagbibigay sa Panginoon? For you to see His ability. For you to be always reminded that God is able. God is able. Sabi ng Panginoon, I will supply all your needs according to my riches in glory. Kapatid, hindi natin kayang talunin yun. Maaaring sa tingin ng ibang tao, when it comes to money, meron sila ganito klaseng malaking halaga. Wala yan. Yan yung totoong barya lang sa harap ng Diyos. Now, pag ikaw ay nagbigay, maaaring yan na yung last mo. Maaaring sabihin mo, ito na lang, but I will give it unto the Lord. Then you will realize, bang, the blessing will overflow. Bakit? You know that God is able. Now, tinan niyo po, the verse begins by highlighting God's power and capacity to make grace abound. In verse number 8, yan po ang unang makikita niyo po dyan. Kaya nga ang tanong ko ngayon, sino ang aayaw na mag-abound sa kanya ang biyaya ng Diyos? Di niyo po ba napapansin? I don't know if you notice, brethren, but every time that you will stand here, kapag nagtawag po ng testimony every Wednesday, kapag si Sir Roy ay nagtawag ng testimony every Sunday afternoon, ang lagi niyong unang sinasabi, lagi bago kayo may pasalamatan, ang una niyong pinapasalamatan is lagi nagsisimula sa biyaya ng Panginoon. By the grace of God. Bakit? Diyan niyo po makikita na anuman ang meron kayo ngayon, it's only the manifestation of the ability and the capacity of God to make grace abound in us. Yan po ang kagandahan po dyan. Now, the second na makikita niyo po, pag kayo ay nagbigay sa Panginoon, not just only His ability, but His abundant grace. It speaks of grace overflowing. Meaning, God's favor and blessing are not limited, but are available in abundance. Alam niyo po yan ang kagandahan sa Diyos. Pag siya ay nagbigay ng biyaya sa atin, hindi yan limitado. Hindi yan sasabihin, tansya ko sa'yo, ito lang ang grace mo. Hindi po. Hindi yan limited. Limited edition yan. Bakit? Para yan sa anak ng Diyos eh. Pero hindi yan limited pagdating sa anak ng Diyos sapagkat His grace is always available in abundance. Kaya nga sabi po dyan, God is able to make all grace abound toward you. Okay? And then the last is the sufficiency. It speaks of having contentment in all things according to what God has given you. Yan ang isa sa pinaka-the best. Kaya nga sabi po dyan, and God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency. Pag sinabi po natin sufficiency, it talks about the quality of being sufficient.
It means, brethren, merong fulfillment. Alam niyo po, as you look out through this world, makikita niyo walang sufficiency. Gusto mo lagi pag meron ka ng ganito, gusto mo meron ka pang ganyan. Gusto mo na meron ka ng ganito, dapat meron ka pa, isa pa. Oh, kaya nga minsan, hindi mo na alam kung ano yung una mong gagamitin eh. Di ba? Bakit? Dahil you will always get something. Dahil you will always want for something. Pero kapag ikaw po ay natutong magbigay or mag-invest sa gawain po ng Panginoon, tuturuan ka ng Panginoon na maging kontento ka sa bagay na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. The sufficiency, kaya nga sabi niya po dyan that always having all sufficiency in all things. This is why attitude in giving is very important, brethren. It is very important to talk about, especially when it comes to giving to our Lord. Mga kapatid, let us take this lesson seriously. Alam niyo po kung bakit? Upang tayo po ay makapagbibigay sa Diyos ng totoos at nauunawaan po natin ito sa ating pong puso. At pag ito po ay naunawaan natin, tandaan po natin, once we understand on how we are giving to the Lord, mawawala po yung ating pag-aalinlangan. Alam niyo po, ito po ang pinakamagandang tandaan sa lahat. Tapos na po tayo sa ating pong Sunday School. Ang pinakamagandang tandaan po natin sa lahat, mga kapatid, hindi po tayo tinitipid ng Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, God is able to make grace abound towards us. Hindi man kahit kailangan, we're not perfect. We sin against God every day. We commit sin consciously and unconsciously. Nagkakasala tayo sa harap ng Diyos, natatapos ang isang araw na meron tayong hindi nagagawa na maganda at hindi kaaya-aya sa harap ng Diyos. Bakit? Tayo ay tao. But despite of our unfaithfulness, God is still faithful towards us. Kaya nga mga kapatid, ang pinakamaganda po natin gawin ngayon, to reflect on this lesson, the teaching of the Word this Sunday School this morning, ang pinakamagandang reflection dito, tanungin natin ang ating sarili, how's our attitude towards our giving to the Lord? Huwag mong tanungin, kamusta kaya yung attitude nito? Tansya ko lang sa itsura nito, malaki pa ako magbigay dito eh. Huwag mong daanin sa itsura, kapatid. Because again, tandaan niyo po, it's not about quantity, but it's all about quality. Maaring ganyan na itsura yan, pero hindi mo alam. Baka mas malaki pa yan magbigay sa'yo. Well, brethren, hindi naman yan ang hangarin ng pagbibigay sa loob ng simbahan. Hindi po tayo dito nagpapayamanan. Sabi nga it's all about the principle of sowing and reaping. If you want to reap sparingly, sow sparingly. If you want to reap bountifully, sow bountifully. Okay? The attitude in giving. I hope you get something this morning. Amen? Bibilisan lang natin kasi para mahabol natin yung final round. Huwag na muna. Sir Tony, pakipatay nga yung guest. Yung links is guest. Pakipatay. Kasi sinicheck sino na kayang laban. Oh, naku, lupang hinirang na. Baka magulat tayo dito, may tumayo bigla, nakaganon. Kalimutan natin yan. No? Maganda po, na-enjoy natin ang anuman ang mga bagay na natututunan natin sa simbahan. Amen? Tayo po lahat ay magsitayo at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa natapos po naming Sunday School. Continue to bless the whole service, O God, and help us to focus on what is happening on our service this morning. Gabayan niyo po ang bawat isa at ako po ay naniniwala na kapag kami po ay nakafocus sa anuman po ang bagay na matututunan po namin mula po sa inyong salita sa umaga po na ito, sa aming pananambahan ay kami po ay inyong pagpapalain. So please continue to bless us and give us a good spirit and right attitude towards the whole service. Bless the singing. In Jesus' name we pray. Amen.